Alam mo, lahat tayo dumadaan sa rejection, disappointment, at stress. Pero ang tanong, paano mo ito i-handle? Doon magkakatalo kung lalakas ka o bibigay ka. Una, tanggapin mo, normal masaktan, normal ma-frustrate, hindi ka robot, tao ka. Pero tandaan mo, ang emosyon dadaan lang. Hindi sila dapat mag-control sa future mo. Pangalawa, hanapin mo ang lesson. Every rejection may dahilan. Minsan, hindi pa time. Minsan, may mas magandang opportunity. Minsan, may tinuturo si Lord na hindi mo pa makikita kung hindi ka muna masasaktan. Pangatlo, step back, breathe, and reset. Hindi mo kailangan solusyonan lahat ngayon. Minsan, kailangan mo lang magpahinga. Hindi sumuko, pahinga lang. Pang-apat, surround yourself with right people. Kasi, panahon ng stress, dalawang bagay ang pwedeng mangyari sa iyo. Hihilain ka pababa o hihilain ka pataas. Piliin mo yung taong nagbibigay liwanag, hindi bigat. Panglima, focus on what you can control. Hindi mo makokontrol ang opinyon ng tao. Pero kaya mong kontrolin ang mindset mo, ang attitude mo, at ang next move mo. At ang pinaka-importante sa lahat, never let rejection kill your confidence. Hindi ibig sabihin na hindi ka na pinili, hindi ka magaling. Hindi ibig sabihin na na-disappoint ka, wala ka ng chance. Sometimes, rejection is God's way of saying, anak, hindi yan para sa'yo. May mas maganda akong inihanda. Kaya kung stress ka, discouraged ka, o feeling mo bagsak ang mundo mo, gamitin mo yan as fuel. Gawing reason para maging mas matatag, mas matalino, mas determinado. Because remember, rejection is redirection. Disappointment is protection. Stress is preparation. Hindi ka sinubok para bumagsak. Sinubok ka para maging mas malakas.